natin, sa Mesiyas natin. Malinis na puso, ang ating ihain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang naman po natin ngayon ang kapistahan ni San Juan, apostol at isa sa mga manunulat ng mabuting balita. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mo ang kanyang ipinaabot sa aming pangdinig ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang paggit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at di namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay na nakateklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan, ang alagad na mahal ni Jesus, the beloved disciple. Of course, lahat naman ng mga alagad ay mahal ni Jesus. Pero ang maganda kay Juan, ito ay appreciated niya. Kaya naman ito ay talagang ginantihan niya. Alam po ninyo, mas magiging posible lang yung pagmamahal na totoo sa Diyos kung ma-appreciate muna talaga natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi yung magiging pagmamahal natin sa Kanya, magiging response lang natin sa napakatinding pagmamahal niya, sa napakalaking pagmamahal niya, kung kaya't maliliitan tayo sa pagmamahal na ating ibibigay sa Kanya. Papaano ginantihan ito ni Juan? Una, talagang minahal niya si Jesus. Sapagkat sumunod siya kay Jesus hanggang dulo, hanggang kamatayan ni Jesus. At least, doon sa sakop na yon, siyempre, susunod pa rin si Juan pagkatapos na mamatay at muling nabuhay na ang ating Panginoong Jesus. Basta doon lang sa sakop na yon, kung kailan at kung saan din, iniwan ng ibang mga alagad ang Panginoon.
Samantalang ang ibang mga alagad ay, sabi ko nga, gumamit ka man ng largabista, baka hindi mo makita. Kung saan-saan nagtago, nagpunta, dahil ayaw nilang madamay sa sinapit ni Kristo. Si Juan, ayon sa tradisyon, ang siyang tanging nagpakita. Nagpakitang alagad sa paanan ng krus. At nagpakita si Juan, hindi lang siyempre para sa mga pumapatay o pumatay kay Jesus. Higit pa dito, nagpakita si Juan ng suporta kay Jesus. Na noon ay kailangan ang moral support. Malaking bagay na nandun siya. Bukod pa sa yung presensya rin ni Juan ang siguradong nakatulong upang mas maging matatag ang mga babaeng naroroon din, lalong-lalo na ang mahal na ina. And this leads us to our second point. Mahal ni Juan si Jesus. Kaya minahal din ni Juan ang mga mahal ni Jesus. Unang-una dito ang ating mahal na ina, ang ina ni Jesus. Alam po ninyo, kaawa-awa ang kalalagayan noon ni Maria. Sapagkat sa kultura ng mga Hudyo na masyadong pabor sa lalaki, ang halaga ng babae ay nakasalalay lamang sa lalaki sa buhay nito. E papaano naman si Maria? Most probably, patay na. Isang huwaki na tatay niya. Yung dalawang lalaki sa buhay niya, San Jose, nawala na. Si Jesus, mawawala pa. Kawawang kawawa. May mga nagsasabi nga po na may mga babaeng balo dati na nag-end up na prostitute. Kapag wala ng lalaki sa buhay nila, kapag wala ng kamag-anak na lalaki, walang asawang lalaki, walang anak na lalaki, nag-end up bilang prostitute. Ganon kaawa-awa ang estado noon ni Maria. Kaya before Jesus died, sinigurado niya sa makataong pananaw na may mag-aalaga sa kanyang mahal na ina. Bagay na pinaunlakan naman ni San Juan Bautista talaga. In connection with this, mahal ni Juan si Jesus, kaya minahal din ni Juan ang mahal ni Jesus na itinatag niyang simbahan. Oh, yun. Mahal ni Jesus ang itinatag niyang simbahan. At tatandaan po ninyo, di ba? Sabi niya kay Pedro, feed my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ang tupa ang yung sumisimbolo sa ating mga mananampalataya na sumusunod sa ating mabuting pasunod si Kristo. Tayong lahat ang siyang simbahang tinatag niya. Inaangkin niya. Talagang sa kanya. Kaya ito'y mahal niya. So si San Juan, minahal din ang simbahan. Unang-una, ang mga tagapamahala ng simbahan. Ang mga alagad, lalo na si Pedro. Hindi niya pinag-astahan ng yabang ang mga alagad, lalong-lalo na pagkatapos na muling nabuhay si Kristo. Hindi niya sinabing, napakaduduwag niyo, wala kayong mga lalong-lalo na si Pedro, na minsan nagsabi pa kay Kristo na kahit buhay niya ay ibibigay niya. Hindi ni Juan minaliit si Pedro. At yan po ang makikita natin sa ating narinig na ebanghelyo. Sinabi dito na siyang nauna nakakita ng mga pinambalot sa katawan at sa ulo ng Panginoon sa libingan nito. Pero hindi siya pumasok. Hinintay niya si Pedro upang mauna si Pedro. Tanda ng paggalang ito ni Juan, hindi lang kay Pedro actually, kundi sa pamamahala at sa kapangyarihan na ibinigay ni Kristo kay Pedro sa Mateo 16. Diba ang sabi doon? Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Ganon ang pagmamahal ni Juan sa simbahan, both sa mga nanunungkulan, gayon din sa mga miyembro ng simbahan. Sinasabing inispend ni San Juan ang buo niyang buhay matapos si Jesus ay umakyat na sa kalangitan na nangangaral sa mga unang Kristiyano. Pinadatag ang kanilang pananampalataya. At ang lagi nga daw mensahe ni Juan sa mga unang Kristiyano, magmahalan kayo. Magmahalan kayong parte ng simbahan na tinatag ni Kristo. And not to mention na ang kanyang naging disipulo na si Saint Ignatius of Antioch, ang siya ding nagsabi ng ganito, that wherever the bishop appears, let the people appear. As wherever Christ is, there too is the Catholic Church. Si Saint Ignatius of Antioch, ang unang nag-coin ng Catholic Church, Universal Church. Ito yung simbahang tinatag ni Jesus. At si Saint Ignatius sa kanyang mga itinuro, lalo na sa mga taga-Smyrna, nandun yung emphasis niya sa paggalang sa mga pamunuan ng simbahan
at sa paggalang sa mga miyembro ng simbahan. O, sige, kanino manggagaling yan? Yung impluwensyang yan, kundi kay San Juan. Kaya mga kapatid, ang isa sa pangunahing mensahe ng pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Juan ay gayahin natin siya. Tularan natin siya. Mahalin natin si Jesus ng buo na tayo mananatiling nagmamahal kay Jesus sa kabila ng sakripisyo, sa kabila ng mga krus sa buhay, sa kabila ng kahit tayo na lamang ang tumatayo, naninindigan para sa Kanya. Mahalin din natin ang mga mahal ni Jesus. Mahalin natin ang Kanyang mahal na ina. Hindi natin mamahalin ang mahal na ina kung hindi natin nakikita na ang Kanyang anak ang siyang pinakaunang nagmahal talaga sa Kanya. Minsan ay may nagsabi, baka naman sumobra ang pagmamahal natin sa mahal na ina. Ang masasabi ko lang po dyan ay huwag tayong mag-alala sapagkat gaano man natin kamahal ang mahal na ina, hindi ito sasapit ni hindi nito mapapantayan ang pagmamahal ni Jesus sa mahal na ina. Lagi pa rin magiging kulang ang pagmamahal natin sa mahal na ina. At kapag minamahal natin ang mahal na ina, ang unang natutuwa sa atin ay ang Panginoon natin. Mahalin din po natin ang simbahan. Mahalin natin ang pamunuan. Ikalang. Hindi ko sinasabing konsintihin sa mga kasalanan, paalalahanan, kung kinakailangan isumbong sa kinauukulan, gawin yan. Pero huwag mawawala ang paggalang. Huwag mawawala ang paggalang. Napakaraming kapalpakan ni Pedro. Isa sa matinding kapalpakan ni Pedro, hindi lamang yung pagkatatawa ni Pedro, kundi yung pagdududa pa rin ito kahit na muling nabuhay na si Kristo. Si Juan, nakita pa lang niya yung mga pinambalot sa katawan at sa ulo, naniwala na siya. Si Pedro, hindi pa talaga. Yun ang napakahalaga Napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Kristo na hindi agad pinaniwalaan ni Pedro. Pero hindi yon pinintas ni Juan kay Pedro. Nandun pa rin ang paggalang ni Juan lagi kay Pedro. Sapagkat alam ni Juan na kahit siya yung alam niyang minamahal ng Panginoon, si Pedro ang binigyan ng katungkulan ng kapangyarihan ng Panginoon at iginagalang na yun. Mahalin din po natin ang miyembro ng simbahan. Huwag tayong magsiraan, i-avoid na po natin yung tsismisan. Tayong mag-away-away, huwag tayong magpagalingan sapagkat iisa lamang namang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Kaya isang Panginoon din naman ang sasaktan kapag ginagawa natin yung mga bagay na yan. Sinisigurado ko po sa inyo na kahit nasa tama kayo, hindi natutuwa ang Panginoon kapag inuusig, inaalimura, inaapi, pinipintasan, sinisiraan natin ang ating kapwa-tao. Ito po sana mga kapatid ang ipagdasal natin sa ating banal na pagdiriwang. Mahalin natin si Jesus. Mahalin natin ang mga minahal niya upang tulad ni Juan, mas ma-appreciate, mas maramdaman natin ang pagmamahal niya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong ma-appreciate kung gaano mo ako kamahal,
upang mas tumanaw ako ng utang na loob sa iyo. Inspire mo po ang buhay ko, ang puso ko, ang isipan ko upang makita ko ang katindihan ng pagmamahal mo. Nagkakasala, nagdududa, nalulungkot ako. Alam ko ang isa sa pinakapunot dulo nito, hindi ko na-appreciate ang pagmamahal mo. Walang kulang sa iyo, nasa sa akin ang kulang. Kailangan sumampalataya ako sa katotohanan ito. Hallelujah! Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Upang maging maluwag lagi at upang isulit ko lagi ang pagmamahal ko sa iyo. Upang mas mahalin ka kaysa iba. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat minamahal ka ng Diyos at hindi yun nagbabago. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi mas minahal ng Diyos si Juan kaysa sa iba. Pantay-pantay lang. Ang kaibahan ni Juan, pinaniwalaan niya. Kaya mas naramdaman niya, mas sinuklian niya, mas itinanaw niya ng utang na loob. Ganun sana. Yun ang dapat na mangyari sa atin. At malaki ang maigagawa nitong pagbabago sa buhay natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng song ng unang, ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot ni kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagkapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos Diyos ng ng mga mga hukbo, hukbo, napupuno napupuno ang ang langit langit at at lupa lupa ng ng kadakilaan kadakilaan mo. mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang Pinagpala ang naparito naparirito sa sa ngalan ng ngalan ng Panginoon. Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Aysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, San Juan Evangelista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at
sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa dakilang pagmamahal mo, kahit mayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit mayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang
sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin ang mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.